handog para sa aming mga miyembro ng MIMBA, MFI, cooperatives, bank partners, RMSI at 3ManC Network. Mula sa PhilCare at RMSI, narito na ang abot-kayang healthcare program, Yakap, Yamang Pangkalusugan, Angkop para sa Tamayanan, na pwedeng gamitin ng mga miyembro na may edad na 18 to 65 years old. Sa loob nito ay may iba't ibang benefits na maaaring umabot hanggang 60,000 pesos. May mga benefits kagaya ng outpatient care para sa mga konsultasyon, lab examination at diagnostic procedures hanggang 10,000 pesos annually na maaaring magamit sa mga designated primary care clinics sa buong bansa. Kasama na rin ang unlimited telemedicine gamit ang Hayfield Digimed app para sa mas convenient at accessible na online medical consultation, emergency care para sa mga aksidente at iba pang biglaang sakit na nagbabanta sa buhay. Hanggang 10,000 pesos ang ER coverage per incident na hindi lalagpas ng 30,000 pesos annually. Confinement sa room and board na ward para sa mga sakit kung saan kailangan manatili sa ospital. Kasama na sa coverage ang hospital bills at professional fees ng doktor na aabot sa 60,000 pesos per illness kada taon na maaring gamitin sa higit na 500 affiliated hospitals nationwide. Financial assistance up to 20,000 pesos at karagdagang tulong pampinansyal na aabot sa 10,000 pesos kung ang 18 to 65 years old na miyembro ay binawian ng buhay na sanhi ng sakit o aksidente. Kasama na rin ang karagdagang benepisyo katulad ng dental care at taunang regular checkup or annual physical exam or APE. Isang yakap lang ang kailangan para protektado ang inyong kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon at pagsali sa programang ito, maaaring tawagan ang RMSI sa mga sumusunod na numbers. But a journey that requires commitment. We want to stay free of illnesses and we want to keep our body active and alert. Living a quality of life is very important for happiness and well-being. To live a quality of life, we need to take care of our and balance according to our needs and preferences. Mga ka-people, we also need to respect the quality of life of others. By doing so, we can achieve a state of happiness at all times. Every episode, the Doctor is In shares with you another issues about health, wellness, and lifestyle. Mga issues nga makahatag sa atong mga ka-people who have been deprived of healthy lives due to health reasons. Before tabo proceed, I would like to greet our CPMP staff, our President and CEO, Mr. Brian Yap, our Chairman of the Board, Mr. Manolito Ardemir, and all the BOD members, our branch managers. Good afternoon. Welcome to the Doctor is In. Mga CPMPC members sa Cebu City, Lapu-Lapu, and Mandawi, and also sa mga nagkalain-laing branches sa Cebu Province. Maayong hapon, mga ka-people. This afternoon, ang topic na itong i-share sa inyo is all about our life, ourself, how we take care of our body para we could live a healthy lifestyle. And we could achieve, as I've said, we could live a state of happiness at all times. So, hinaot unta nga through these episodes, we can maintain ourselves a healthy and quality of life. But before tayo proceed, let us pause for a short reminder. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon,
Visayas hanggang Mindanao. Lalong Pinas lakas pa. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas lakas! So this afternoon, going back to the doctor is in, our topic is about the different signs that we are living a healthy body. Importante kaayo that we have to know our body, not only because natin feel nga pain, we have to know even if we do not have anything complaining without our body, we have to know also mga signs that we are living on a healthy body. Now, there are several signs nga makonsider nato nga ang atong body is really healthy. Number one is we need to have a restful and consistent sleeping pattern. Next slide. We don't need an afternoon nap. We must have a good energy level. We must have a healthy urinary system. And we must have a regular menstrual cycle. So ato ni siyang usa-usahon how important these signs to make our body healthy. Because if we do not know these particular signs, then we would really lead to a unhealthy life. Okay, so number one is about restful and consistent sleeping pattern. Rest is really important, ha? Kinahanglan kita nga mo pahuway. Kinahanglan kita mo pahuway after a long day of activities, a long day of exercise, or any challenges in your life. We have to take a rest because through rest, our minds will recover from the stress that we develop, especially sa atong work or any other activities, or even problems sa atong pamilya or problems sa atong gipantrabahuan. So, it is really important na mupahuway kita. We have to take a rest. Dili kay di ta mo rest kay naatay deadlines nga paabuton or atubangon. Because deadline sometimes is not a good habit because that might be due to kanang imong pagtinapulan, nga dili na ka submit sa imong mga deadlines, sa imong trabaho. That's why you will be deprived of rest. Imbis nga mupahuway na unta ka, mo extend na kag trabaho beyond your office hours because you are meeting the deadline of your work. So mauna nga, it is really important nga we have to take our rest para we could recover sa atong stressful activities or any other challenges that we had for the past days or weeks. Now, mauni ang mga benefits if we have to take our rest. So first is, if we take our rest, it can promote muscle recovery. Kung say pasabot ana. So, meaning to say nga, if we are a sports-minded individual, you're athletic, it does not mean nga magsigya rin kita og exercise o magsigya rin kita doing our sports activities. We also need to take our rest para ma-promote ang atong muscle recovery. So when you exercise sometimes, we are using our energy stores in our body. And then, which sometimes if mahurot na ang atong energy, that would lead to muscle damage. So if we don't give enough rest for our muscles to regain or to repair and rebuild energy, then it would lead to fatigue or it would really reduce our performance as an individual. Mao na nga, bisan og athletic ka, you need to take rest because you have to rest your muscles because you are building up the energy sa imong lawas. And then kung
mahurot na ang energy sa imong lawas, then that would lead to muscle damage. Okay. So, resting also would also allow our muscle to replenish ang mga gitawag natong mga glycogen level sa atong tissue. So, we have to, again, do something to overcome the depleted energy stores in our body. Okay. Now, also, it gives our body a chance to adapt to the new challenges if we were able to take our rest. Or sometimes, ma-improve ang atong skills kung nakapahuway ta. Nakatulog ba ta o nakapahuway ta. Because if we keep on continuing our activities, o sa atong buhat, then, as I've said, mahurot na atong energy, and then, ang atong mga challenges in the near future, dili na nato ma-achieve. And sometimes, it will not improve our skills if we are not fully rested. Okay. Rest also would prevent overtraining. Mauna nga, as I've said, if you're an athletic person, imigong gihurot ang imong energy for that particular sports, then, na-overtrain ka, then, it would lead to the so-called overtraining syndrome. This is a condition that would affect our athlete because they really achieve or they have sila goal nga ma-champion ba sila, but the fact is ilang gihurot ang ilang energy level, then eventually it would not lead to an improvement of their skills or of their sports activity. So mauna siya nga importante kaayo nga we have to take our rest para to enjoy more and to make us relax and enjoy ourselves. So again, sometimes also rest would also improve our heart. Atong kasing-kasing, especially kung again sports-minded ka, nadili ka, you not take your rest, then it would lead to abnormality in your heart or even your blood pressure. So, we need to take our rest, we need to sleep because it would maintain our heart rate as well as our blood pressure. Muna nga, it also regulate ang atong mga cholesterol levels, atong lawas, ang atong blood sugar, and then, of course, it would prevent for any type of diseases. Okay. So, getting enough sleep or good sleep can also lower mga possibility of mga heart attack, stroke, or mga diabetes or obesity or any cardiovascular problem. So, actually, we need to take a rest or we need to take our sleep. How much pila ka oras nga kinahanglan ta? At least 7 hours of sleep every night. So mo na importante kaayo nga matulog ta for 7 hours. Dili ta nga even nakahigda na ta magsige ka putag cellphone because eventually the time spent for that would lesser the time of our rest or sleep. Muna nga we have to regulate our sleeping habit. Okay. Next is we don't need an afternoon nap. Okay. Usually, kung mahapon, human natong paniud to, naanda na yun nato nga matulog ta, mupahuway ta. Even if nasa ta sa trabaho, naigod tayo noon break, we would really do it by just an afternoon nap. Misag 15 minutes ba o 30 minutes. Now, dili ni siya kinahanglan nga mo matulog yung tag maudto if we had a good night sleep. Kung naatay 7 hours sleep, dili na necessary nga pagka paniudto
matulog yun ta sa atong opisina, bisag maghigda or maglingkod ta or magduko ta sa atong table. It is not a good practice nga ang pagkatulog or just to magpahuway ta human og paniudto before afternoon's work nato is not a good practice. Ang importante yun nga upahuway ta to have a good sleep for 7 hours at least, and then the following day you can provide more energy and you can be healthy for your another day's work sa imong office. Okay. Then you need to have a good energy level. So, through this, makuha nato ni if you have a very restful day. Dili man yun kinahanglan man yun nato nga, as I've said nga, mupahuway ta. Because dili ta mupahuway, as I've said, di yun nato na ma-achieve ang atong improvements sa atong skills, dili nato ma-achieve ang mga new challenges because kapoy yun ang atong lawas if dili ta makapahuway. Okay, mauna nga, kinahanglan yun nga, naagud tay, time nga, mo pahuway. Okay. We must have a healthy urinary system. Now, saan man nato pag-determine nga healthy ang atong urinary system? Okay. Of course, manghihi man gyud ta. Early morning, manghihi ta. Kung puno na atong kuan, kasi kitag inom og fluids, tubig, manghihi ta. So, if normal ang imong pagpangihi, that means nga normal sad ang imong urinary system. Kung mag-ihi-ihi ka, almost every hour na ka mangihi ka because you are not satisfied ug dili gud mahurot ang imong pangihi, then there is something wrong with your urinary system. Ug magabi isad, magpukawon ka kay gusto kang mangihi, there is something wrong with your urinary system nga kinahanglan ka nga magpakonsulta na sa doktor. And one of example nga magsige kag pangihi is diabetes. Magsige kag pangihi, sige kag inom og tubig, sige sad kag pangihi. Then there is something wrong with your urinary system. Or sa usahay sad kung lalaki ka unya maglisod kag pangihi, then there is something wrong with your prostate. Okay? Nga, dili satisfied ang imong pagpangihi because dili mahurot ang imong urine pagpagawas kung naa kay enlargement sa imong prostate. Okay. Next is you must have a regular menstrual cycle. So, especially sa ato mga ka-people, mga babayi nato nga kinahanglan nga normal ang inyang menstruation. Okay. Pag mudaga na ang atong mga anak, then eventually mo-develop na siya og regular menstrual period every 28 or days or 30 days, 28 to 30 days cycle of their menstruation. Now, og usahay kusog kayo ang menstruation, especially nga himsog na ang pagkadaga sa imong mga anak, then there is something wrong with your menstrual cycle. So, kinahanglan nga magpakonsulta ka. Usahay sad mag-amenorrhea ka, di ka tunghaan sa imong menstruation every month, then there is something wrong with your menstrual cycle. Or sometimes, as I've said, kusog kaayo ang imong menstruation, then you have to seek consultation sa imong OB/GYN nga doktor para ma-check up ka nganong kusog kaayo ang imong regla or nganong hinay kaayo ang imong menstruation or nganong dili regular ang imong menstruation, dili every month. Okay, so mo na atong pagatiman and also sa atong mga kababaihan if they don't have a regular menstrual cycle. Next slide. Okay, we must have a healthy brain function.
Okay, unsa man you must have a healthy brain function, kinahanglan ang atong mental health also should also be normal. Dili lang kay maghuna-huna ta sa atong mga sakit, sa atong kidney or diabetes, high blood or sa atong cholesterol, but we also need to to monitor that we have a healthy brain, because sometimes we will develop mga mood swings, mo develop rata og mga problema sa atong panghuna-huna. That's why nga kinahanglan nga magpakonsulta sa ta. We have to seek consult if na natay mga anxiety problems, natay depression, or natay sometimes we develop mga fear or anxiety, then we need to seek consultation. Okay, because we really want to develop also a healthy minds. Dili kay atong pabayaan ang atong panghuna-huna, because that would lead also to some problems in our way of mental health. So kinahanglan yun na nga we have to take care also of our mind. Okay, because sometimes kung dili nato atimanon ang atong paghuna-huna, then that would lead to several problems, not only sa imong kaugalingon, but even to your family or your siblings. Okay, next is we must have a healthy heart. Okay, importante gyapon na atong examinon ang atong kasing-kasing para mahibaluta kung wala ba tay problema sa atong heart. Sometimes kalit ra ta og katumba, or sometimes ang natay mga problema, sakit ang atong kasing-kasing, o kusog kayo ang atong pitik sa atong kasing-kasing, or hinay kay pitik atong kasing-kasing, then we have to seek consultation. Pwede tang magpa-EKG or ECG para mahibaw-an nato kung normal ba ang atong kasing-kasing, or kung abnormal man gani. Sometimes ang atong mga cardiologist mo further request na silang mga 2D echo para ma-identify gyud kung naa ba tay problema sa atong kasing-kasing. Dili nato pabayaan ang atong kasing-kasing, because that would lead to another problem kung ato nang pabayaan. Okay, next is our body needs a strong immune system. Importante ang atong immune system to prevent infection. So, muna nga, we have to take care of our body, especially our immune system, para we can be prevented from any type of illnesses, any type of infection, para dili na di ta maluya or di ta magka-sakit. Okay. And then, we must also have a healthy bones. Okay. Especially kung at our age, magka-edad-edad na ta, usually maka-experience kita of injury, fall. At muna nga, most of the problems encountered sa atong mga ginikanan or elderly patient or parents is trauma, because they don't have already a healthy bones. Dali na kay silang ma-slide, dali na kay silang ma-fracture sa ilang bones. Muna importante kayo yun na we must have a healthy bones. Next, we must always have an ideal blood pressure. Okay. So normal yun ta nga magpa-blood pressure ta para mahibaw nato kung normal ba ang atong blood pressure. Especially kung natay kaliwat nga high blood sa atong family, then we have to monitor our blood pressure kung dili ba taas. Because kung taas na, then we have to seek consultation para ma-determine yun nato kung wala ba tay hypertension, especially kung kaliwat nato na. Okay, so let us pause for a short break. Ang Universal Healthcare o Kalusugan Pangkalahatan ay isang reformang pangkalusugan at ito ay pangmatagalan o long-term at naglalayong mabigyan ng angkop at sapat na serbisyong pangkalusugan ang lahat ng Pilipino.
Maagang naulila sa ama at iniwan naman ng ina ang 27-year-old na si June Bautista. Kaya naman inako na niya ang responsibilidad bilang magulang sa dalawa niyang nakababatang kapatid. Sa kagaya ni June na sumusuporta sa pamilya, paano nga ba magiging sapat ang kinikita para matugunan pa ang pansariling pangangailangang medikal? So kasi nag-start na naging dependent ako, namatay yung papa ko. When I was 14 years old ako na second year high school. Tapos yung mga kapatid ko, lilit pa na mga grade 1, grade 2 gano'n. Nang makapagtapos ng high school noong 2008, nagtrabaho siya sa San Mateo, Rizal bilang tutor para suportahan ang pangangailangan ng mga kapatid sa Pangasinan. Bilang breadwinner ng pamilya, aminado si June na hirap siyang makapag-ipon para sa pansariling pangangailangan. Yung unang trabaho ko, lito ng sweldo ko. So, ang ginagawa ko kasi 1.5. Mga 1K, pinapadala ko yung 500 sa akin. Pinagkakasya ko yung per 1 month. Although kasi di ba kahit stay in ka, syempre may mga daily needs ka eh. Totoo. Nagbabantay siya ngayon ng tindahan ng kanyang amo sa Antipolo. Bali yung amo kasi yung nag-allow sa akin na siya yung nag-push sa akin na mag-aral ulit ako. Oh, okay. Nag-aaral sa umaga, nagtatrabaho naman sa gabi. 4 na taong pinagsabay ito ni June hanggang sa makapagtapos siya sa kursong BS Education nito lang nakaraang Disyembre. Kasalukuyan siyang nagre-review para sa board exam niya sa darating na Marso. Dahil puyatan daw ang trabaho at pag-aaral niya, hindi maiwasan na nagkakasakit na si June. Sakto lang daw ang 4,000 kita para matustusan ang sarili at mga kapatid. Kaya naman laking problema kapag siya ay nagkakasakit. Wala kasi siyang perang panghuhugutan para sa kanyang health needs. Wala kasing budget. Kasi that time, di ba, ang inuuna ko talaga is yung pang-tuition ko, yung pang-thesis namin. Para nagiging hindi na rin napapriority yung kalusugan. Bali, bibili na ng gamot sa butika. Yung mga, halimbawa, yung mga gamot na nakasanay gamitin natin. At dahil mahal daw ang magkasakit, todo paalala rin si June sa mga kapatid na mag-ingat at alagaan ang sarili. Kasi pagka inom ka na ng gamot, lagi kang mag-iingat sa work mo. Alam mo na yung trabaho mo, puyatan. Sa araw na ito, naisip kong samahan si June sa isang PhilHealth office para magpamiyembro. Hello, good morning. Mag-apply po kami dalawa ng PhilHealth membership. Yes, sir. Okay. Saan po magsisimula? Madali lang po, sir. Ito, fill out lang po tayo ng PMRF form, sir. Okay. PhilHealth member, registration form. Mhm. And then, pagka fill out, ito yung as voluntary, sir, yung payment. So, Kung hindi po voluntary, ano po pa meron? meron po tayong mga employee sector po na ina-update po ng mga company nila. Then, meron naman pong indigent po na tinatawag na yung sponsored ng local government, sir. Then, sa amin Inyo po, dalawa. category niyo po as voluntary, sir, as self-employed. Okay. Matapos sagutan ang PhilHealth membership form, ipaparehistro na namin to. June, happy ka ba na meron ka ng MDR? Ito ang member data record na sinasabi natin na binibigay tuwing nag-a-apply sa mga kumpanya. So, kapag nag-a-apply kayo sa company at humingi sila ng document sa iyo, ito ang hinihingi nila, member data record. At extra happy ako ngayon kasi parehas na tayo may ID card. Next step dito ay aakyat para magbayad. 600 pesos quarterly ang hulog ng mga informal economy members yung voluntaryong nag-a-apply sa PhilHealth. At just like that, meron na kaming PhilHealth. Napakadali lang, di ba? Akala ko rin matagal ang proseso, matagal ang pila, mahaba pila. Kaya nabigla ako, nagulat ako na ganito sa bilis. Oo. Kung wala pa kayo, kumuha na kayo ng PhilHealth niyo.
Dok, maing mo to. Kailan man ta magpakonsulta sa katuig. Dok, maing mo to. Kapila man ta magpakonsulta sa katuig. Okay. Niana sadta sa mga pangutana sa atong mga ka-people, kung especially sa mga issues nga dapat nilang mahibaw-an ug unsay saktong buhaton nato. So ang unang pangutana karon kung kapila gyud ta magpakonsulta sa doktor. Okay. Magpakonsulta ta sa doktor kung magkasakita. Usahay sad magpakonsulta ta sa doktor misag wala tay sakit. Okay, ang akong tagaan og more information is kapila gyud ta magpakonsulta sa doktor, especially kung wala tay sakit. Na muna gitawag natog annual or by annual examination. Kani siya pwede nato ni buhaton twice a week, or twice a year, or once a year. Depende rin yun na kung unsay resulta sa atong pagpa-examine sa doktor, magpakuha ta sa atong sugar, cholesterol, magpa-examine ta sa atong kasing-kasing, magpa-examine ta kung di ba ta high blood, magpa-examine ta sa atong kidney, magpa-examine ta kung wala ba tayong mga infectious diseases like hepatitis sa atong lawas. Mao na nga dili man na nato usahay mahibaw-an kay wala man tay mga simptomas ana kung normal ang atong lawas. Ang ato lang nga naatay baseline sa atong lawas kung wala ba ta ani mga sakita. Mao na nga usahay sakto ra gyud nga twice a year kita magpa-examine kung naatay kwarta or kung dili once a year lang gyud ta mo gitawag natong annual examination. Pero kung naay findings pagpa-examine nato na ay findings taas atong sugar, taas atong cholesterol, taas atong creatinine, or na ay abnormalities atong EKG, or na ay abnormalities atong X-ray, then mo advise ang doktor nga magpa-examine ta every 3 months ba or every 6 months ba, especially kung naay gihatag nga tambal para sa anang abnormalities sa imong lawas. Kung normal yung tanan, walay tambal nga ihatag, walay maintenance medications nga ihatag, then pwede rin yun nga annual ra ang atong pagpakonsulta. Or pagpakonsulta ta because kaliwat nato ning mga sakita. So, usa sa reason nga nung magpakonsulta ta even without signs or symptoms nga sa atong lawas. So, mauni ang mga benefits nga makuha nato kung magpa-check up ta. Okay? Number 1, ma-reduce nato ang atong risgo nga magkasakita. Because nahibaw-an naman nato nga naay possibility nga mo develop ta ni sakita because ang atong laboratory naanay abnormality. So, one of that benefits also nga matagaan na yung taog early treatment. Kay kung gipasagdan pa na, then it would lead to more complication. Mao na nga, kinahanglan nga magpakonsulta ta, especially kung natin mga kaliwat. Then, of course, it would increase our lifespan because we know nga healthy ang atong body. Healthy ang atong kaugalingon, wala tayong sakit nga gipamati. And then, lastly, kung magpakonsulta ta, ang atong healthcare cost would be decreased tungod kay di man ta ma-hospital kay wa man tay sakit, nagpakonsulta ta para mahibaw-an nato or ma-monitor nato nga unsay status sa atong lawas. So kung normal atong status sa atong lawas, then wala tay magasto nga tambal, wa tay magasto para hospitalization. So mao na benepisyo nga makuha nato kung naatay gitawag og regular check-up. It's either semi-annually or annually, depende sa kondisyon sa imong lawas. Okay? I hope nga natubag nato ang pangutana sa atong mga ka-people.
I joined with Cebu Co-op since 2018. Actually, my mother, siya yung unang and then the entire family joined also at the same year. Then I attended the orientation, nasabta na ako ang orientation, then nagustuhan na ako, then I joined. Even my husband, I also enrolled him sa atong Cebu Co-op. Aside dito sa the whole package na nakuha, that first, akong is ang damayan, kay my brother died 2022, and then we experienced also na mga hospitalization bills. Tapos akong mother nag-loan jud sa Cebu Co-op for his hospitalization, and then ang damayan na beneficiary siya sa damayan, and then also sa HMO nagamit gyud na niya ang HMO, nagamit na mo iyang HMO, which is very kuan jud kanang pakatabang gyud pag-ayo sa amoa. Grateful for Cebu Co-op because I receive, or we experience also for help from them, financially, especially financially, and then also it's easy also for to apply loans, and then the staff also is very supportive, and pag nung sinabmit namin ang mga documents namin sa brother namin, madali lang ang pag-process. So I am very thankful for that. I'd like to invite everyone na dili pa member sa Cebu People's Co-op to join with us, para ma-avail ninyo ang mga benefits, not only for the HMO, damayan, or for loans. They have also for St. Peter Life Plan also na. So dali lang ang mga staff, dali lang kayo mag-assist, nasabtan na to ang orientation dayon. Dok, unsaon man pag-undang sa pagpanagarilyo? Okay, ang pagpanigarilyo dili guna makahatag og maayo sa atong lawas. So, kung naatay plano nga muundang sa atong pagpanigarilyo, muundang gyud ta og pagpanigarilyo, because ang pagpanigarilyo, ang content sa usa ka sigarilyo daghan ang mga chemicals nga dili angay sa atong lawas, chemicals nga makakause og mga addiction like nicotine, mo makakause og addiction, and then ang atong mga different organs sa atong lawas will also be affected because of smoking. Na kung naa kay plano pagpanigarilyo, paghunong sa pagpanigarilyo, dili nato itigi-tigi. Like for example, kung usa ka pakite nga sigarilyo kada adlaw, moingon ka nga na kay planong umuundang, tunga na lang sa pakite sa usa ka adlaw. Dili na sakto nga paghunong sa pagpanigarilyo. Ang sakto nga paghunong sa sigarilyo is diretso kag hunong kung unsa pila ka sigarilyo ay mong mahurot sa usa ka adlaw. Now, dili sad ta moingon nga ugma ka muhunong dayon, because dili gyud na nato na matuman. Kung ganahan gyud ta nga muundang og pagpanigarilyo, ato gyud ang planuhon ang pag-undang sa pagpanigarilyo. Dili kay maingon dayon ta nga ugma o sa sunod adlaw o karong tuiga. Mag-set gyud ta og gitawag nato og quit date, nga meaning to say nga ana nga kanang adlaw imo gyud ang timan-an nga diha naka muundang og pagpanigarilyo. For example, hapit ng Pasko. So, pwede ka nga muingon, plano nga karong December 25, muundang naka og panigarilyo. So, gikan karon November 22 hangtod December 25, ang atong buhaton ana is atong suginlan atong mga igsuon, atong suginlan ang atong mga
parinti, atong suginlan ang atong mga amigo, ang atong suginlan ang atong mga kauban sa trabaho nga naa kay plano nga muundang og pagpanigarilyo. So nago kay rason nga muundang ka og pagpanigarilyo. And then pagka Pitsa 25 maunay gunay adlaw nga muundang naka og pagpanigarilyo. Dili kay tunga sa pakite kundi tibuok pakite di na gyud ka mo gamit og sigarilyo. Og imo ni gyud nang i-maintain. So unsaon na to pag-maintain kay lisod man ang pag-maintain ana mo adto na ta og mga healthcare professionals nga muhatag nimo og counseling para mo achieve gud nimo ang imong goal nga mo undang ka og pagpanigarilyo. Kay kung ikaw ra ang mag-undang-undang, even if naa na kay quit date, December 25, pero naa kay mga amigo, naa sa pamilya nimo, nagsigarilyo pa, then daay tendency nga mo balik yung ka. Muna nga, sa dili pa ang December 25, tanang mga gamit nimo para sa pagpanigarilyo, imo niyo nang ilabay. Kung na kay ashtray, imo na nang ilabay because makahinumdo man ka nga ang pagpanigarilyo mo gamit yung ka og ashtray. Okay, mauna nga kung sakto ni gud ang imong pag-undang sa pagpanigarilyo, then you have to seek consultation para matabangan ka nga makontinue gud nimo or masustain nimo ang pag-quit sa smoking. So naay daghang mga mutabang nimo, mga smoking cessation clinic sa atong mga sa hospital or private clinics. They will help us nga ma-achieve nato ang atong goal to quit smoking. Muna, importante yun nga magpatabang ta kung ganahan yun ta mag-undang sa pagpanigarilyo. Okay? So, I hope nga daghang nasabtan karong adlaw about quit sa smoking, and then annual examination or physical examination or medical examination, and then of course atong main topic ang healthy signs nga kinahanglan mahibaw-an nato para dili ta magkasakit. Okay. So our health is our wealth, and an ounce of prevention is better than a pound of cure. So along with our age comes the scepter of disease. So the secret to a long life are actually within ourselves and within our bodies. Ang maayong panglawas nagpasabot dili lamang pagkawala sa sakit o pagkaayo sa sakit, kundi atong iapil atong physical, mental, spiritual, and social well-being. So let us stay young and healthy, and let us show how to enhance our well-being and truly enjoy the excitement of our life. So let us continue our responsibility to maintain and safeguard our health as we continue to journey our life. As God, the Supreme Doctor, closes one door and opens another door that He wants us to walk through and lead a healthy life. So till the next episode of The Doctor is In for your health and your lifestyle.